So, eto na. Nag-work ako sa Kurdistan, Iraq. Nag-book ako siguro ng ticket siguro mga April na, mga first week ng April na kasi kakabakasyon ko lang din for 15 days sa Europe. Tapos, kailangan namin mag-exit sa Iraq. Kapag more than 8 years ka na, above, kailangan mo mag-exit. Diyos ko, apakamahal. 3,400 ang babayaran ko kung plano kong bumalik doon. So sana, Lord, kung Canada is for me, I know na bibigay mo ito sa akin. So yun. Erbil to YEG yung aking ticket. One way lang po yun. $1,350 US. Isang buwan sahod ko yun ng April na nagbawas pa kami ng oras, ng trabaho. Doon lang napunta. But that's okay. That's alright. Boarding, hinanapan ako ng return ticket doon pa lang sa Erbil kung saan ako nagtatrabaho na bansa. Ang nakuha kong verifiable or dummy ticket is Philippine Airline. Siguro, blessing in disguise na rin yun na PAL. Kasi wala sa system nila yun eh. Kasi wala namang PAL na biyahe papunta dun sa Erbil, Kurdistan sa amin sa Iraq. So, puti na lang, may Pilipina dun sa kabilang counter, tinanong niya dun. Tapos lumapit sila sa akin, which is kabado na ako nun ah. Sabi niya, confirmed ba to? Sabi ko, confirmed po yan. Which is dami ticket, hindi naman confirmed, diba? Pero I mean, confirmed po yan. Confirm ko po sa website ng PAL. Gamit po yung PNR number. Binayaran ko na rin po yan. Mga ganang eksena. Tapos, yun. Eventually, ay ko rin nabutin ng mga 10 minutes. Pinayagan ko ni ate. God bless to you, ate. Hindi ko siya kilala eh. Tapos, sorry, okay lang ba nagsasalita ako habang kumakain? Anyway, hindi ko napansin na dalawang border pass lang yung binigay sa akin. Kasi supposed to be, ang flight ko is Iraq to Turkey, Turkey to Montreal, Montreal to YEG Edmonton. Ang binigay lang sa akin na boarding pass is Iraq to Turkey, tapos Montreal to Edmonton. Wala yung Turkey to Montreal. Nawindang talaga ako kasi nung paglapag ko ng Turkey, sabi dun sa passport control, papakita ko mo yung boarding pass. Sabi niya, hindi, i-scan mo kasi yun eh. Nag-failed sa akin. Tapos sabi niya, do it again the other way. Tapos nag-failed. Tatanga-tanga ata ako na naman. Pinakita ko sa kanya. Sabi niya, your flight is tomorrow in the morning. But you can do it like this. Sabi ko, Titit? Sabi ko, tomorrow? Bakit tomorrow? 8 hours lang ako maghihintay dito. Ang biyahe ko ganito ganyan. Nawindang talaga ako. Diyos ko, stress ako noon habang pupunta sa checkpoint, ganito ganyan. Inaalam ko talaga, bakit ako bukas? 8 hours lang ako maghihintay dito sa Turkey. Buti na lang naisip ko na pumunta sa Turkish airline, customer service. Na-explain niya na, yun nga, yung hawak kong boarding pass, hindi yun sa Montreal. Sa Edmonton yun. So, binigyan nila ako ng boarding pass, Turkey to Edmonton. Tapos, kapag more than 8 hours ka naghihintay, or less, 6, 7, or 8, I'm not sure, but I'm sure, from 8 hours na layover mo, humingi ka ng food vouchers sa Turkish Airline Customer Service. Magagamit mo yun sa Popeyes, Subways,
Marami siya. 3 meals na yun. I mean, 3 courses of meal. So, may drinks, may fries, at burger or chicken, ganun. So, yun. Travel ako ng Montreal. Pagpunta ko ng Montreal, yung way na sinusundan ko, papunta na sa baggage. Parang, bakit ako sa baggage pupunta? Umakyat ulit ako. Nagtanong ako, sabi ko, ma'am, excuse me, I have a flight tomorrow at 8:20 in the morning to Edmonton. Where should I pick up my luggage? Sabi niya, you will pick it up here. Because that's the rules daw ng Canada. Sabi ko, really? So, kinabahan ako. Sabi ko, okay, diretso na ako. Diretso na ako ng kiosk. Nagtaka din ako kasi nung tinap ko yung passport ko, mag-start ulit ako. Nag-fill up na ako. Nasa Iraq pa lang ako. Nag-fill up na ako, which is na nakalagay dun is yung sa Edmonton. So, baka siguro since nasa Montreal ako, kailangan kong gawin ulit yun. So, ginawa ko sa kiosk. Pak. Tapos, nagtanong pa ako dun sa ng officer doon kasi, di ba meron doong parang residence, kung saan ka naka-reside, parang ganun. Tinanong ko kung Erbil, kung sa Iraq ba or sa Philippines. Pinalagay sa akin sa Iraq kasi doon ako nanggaling. Tapos, okay na. Pagkakuha ko nung papel, nung receipt, ng arrive can, dumaan ako sa immigrations officer. Buti na lang mukha siyang Pilipina, mukha siyang Asian. I'm not sure, I'm not assuming that she's Filipina, but feeling ko she's Filipina. So, sabi niya, what is the purpose of your travel? Sabi ko, for tourism. Parang inulit niya pa yung 2 beses. Sabi ko, for visiting places, for tourism. Sabi ko ganun. Tapos, I'm not prepared. Kasi ang preparation ko na i-compose yung sarili ko na maging fresh, ganito ganyan, mag-retouch, ganito ganyan. I-practice na sa utak ko yung mga sasagot ko, yung mga possible na itanong sa akin. Sa Edmonton. Kasi yun yung last flight ko. At kala ko yun yung magiging port of entry ko. So ngayon, Diyos ko nga si bakla noon. Parang inaantok na. Diyos ko, yung eyelash extension ko na pumapaypay. Pagod na sa parang pinipikit na yung mata ko kahit hindi naman ako inaantok. Bigat-bigat na niya. Tapos, hindi ako ganun. Yung sagot ko parang hindi pa maayos. Parang, hindi ako composed. Hindi ako prepared. Tapos sabi niya, are you meeting someone here? Sabi ko, no, I'm traveling alone. Tapos, ano pa isang sinabi niya? Purpose of travel, are you meeting someone here? Nakalimutan ko yung isa. 3 lang yan na simple ang pagkakatanong. Tapos, siguro nakita niya rin sa passport ko na kakatravel ko lang din sa Europe. So, parang hindi na siya siguro nagtanong masyado. Ewan ko. Parang, blinaking ko na din siya na parang, excuse me ma'am, where should I take my luggage? Sabi ko, where should I pick up my luggage? Parang, alam mo yun, parang, magsalita na agad siya ng patapos na, kunin mo doon, parang ganun, parang tapos na. Pero, sabi niya, yeah, you should pick it up here, follow this blah blah blah, ganito ganyan. Sabi ko, okay, thank you. Ganun lang. Tapos wala pa sa isip ko na yun na yun. Kasi ang alam ko nga, sa Edmonton pa. So, nung nakuha ko na yung luggage ko, nagtanong na ako sa Facebook page doon, sa mga Facebook page na Canada, blah 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 blah, Filipino in Canada, ganyan. Na may tinawagan ako doon kung anong eksena ko, mag-check-in na naman ba ako, or ganito, ganyan. So, sabi niya, yun na daw yun. Parang port of entry ko na daw yung Montreal, kasi dumaan ako ng immigration, kinuha ko na yung luggage ko. Tapos, walang tatak yung passport ko. Hindi tinatakan. So, automatic may 6 months stay na ako dito. Tapos sabi niya ganun niya, kung saan ang unang bagsak mo, kahit parang may transit ka or mag-layover ka muna sa isang airport sa Canada, tapos travel ka na sa pinakang destination mo, kung saan ikaw unang baba sa Canada, yun na yung port of entry mo.
Sabi ko, hindi pa ako fully parang relieved na parang, ay, talaga yung gano'n, na parang, hanggang hindi ako nakakalabas ng YEG Airport, hindi ako pa masyadong masaya. Tapos, ang tagal ko naghintay sa Montreal, 14 hours. Tapos, pagka travel ko, may mga Pilipino din ako tinanungan doon ng mga nagtatrabaho. Sabi nila, ay, hindi ka nahahanapan doon ng return ticket. Kasi, yun din naman yung isa sa mga concern ko kasi nga since dami ticket, 'di ba? Which is 3 days naman yun valid. So yung safe pa naman yung dami ticket ko, mabe-verify pa naman yung PNR number niya online. Hindi na daw maghahanap kasi parang ang eksena na lang is dumating ka na ng Canada, tapos magta-travel ka na lang domestic flight to Edmonton. Wala na daw immigration doon, dire-diretso na yon. Sabi ko, alright. Sabi ko, okay. It makes sense na kasi nung nag-Germany ako, Germany yung port of entry ko, tapos nag-travel din ako papuntang Austria via airplane. Wala na rin tanong-tanong sa immigration. Sabi ko, okay, baka ganun yun. Pero hindi pa rin ako fully relieved kasi gusto ko talagang makalabas na. So, thankfully, nakalabas naman ako sa Edmonton. Dire-diretso lang. Pagkababa mo sa aeroplano, punta ka ng luggage mo, kuha, yun na yun, pa-exit ka na. So, yun. Walang tinanong sa akin na mga requirements, which is ready ako. May payslip ako, may bank statement akong dala, may certificate of employment, annual leave letter approval, yun, yung return ticket, hindi ako hinanapan at all. So, thank you Lord. I'll take it as a sign na it's really for me. So, yun lang. Dumating ako sa Canada, sa Montreal ng May 16. Pumunta ako dito sa Edmonton ng May 17. So, ganun lang siya ka-smooth when it comes to immigration. Pero yung flight, hindi. Kasi, Diyos ko, sa Turkey pa lang, ang ingay na ng mga bata. So, yeah. Anyway, guys, i-update ko kayo kung i-real to ko kayo base sa mga may experience ko pa dito sa Canada. I-make sure ko na i-upload ko yan. So, kung gusto mong masubaybayan, lalo kung may plano kang mag-Canada, please don't forget to like, subscribe, and ring the bell so you'll be notified kapag nag-upload na ako ng mga videos kasi mahirap dito ang internet. Sa hotel lang. So, yeah, tatravel ako sa Tuesday sa Fort McMurray, which is nasunog pa. May wildfire doon, pero okay naman na. So, doon ako maghanap talaga ng pupugan trabaho. So, yeah, sa mga Canadian dreamers dyan, hayaan nyo na bibigyan ko kayo ng honest opinion kung mahirap ba talaga or like this and like that. Don't worry. So, yeah, I hope you guys enjoyed watching me eating while talking. I'm so sorry. So, hope to see you on my next video. Bye.